Sa gitna ng disyerto ng Nevada, may isang lugar na hindi basta makikita at mahigpit na binabantayan ng militar. Tinatawag itong Area 51, isang lihim na base ng gobyerno na matagal nang pinagmumula ng misteryo. Maraming nakakita ng kakaibang ilaw sa langit na gumagalaw ng hindi normal at biglang nawawala. Isa sa mga dahilan, ang mga lihim na aircraft na sinusubukan dito na hindi pa alam ng publiko. Dito dinevelop ang stealth technology na kayang umiwas sa radar detection kaya mistulang invisible sa mata. Kaya noong unang panahon, akala ng marami ay UFO ang kanilang nakita dahil hindi ito matrack. May mga piloto na nagsabing biglang nagkaka-error ang kanilang instruments kapag malapit sa lugar. Sa loob ng base, pinaniniwala ang may advanced research na lampas sa kasalukuyang teknolohiya. Hanggang ngayon, nananatiling haka-haka ang mga kwentong ito na walang kumpirmasyon mula sa gobyerno. Dinisenyo ang Area 51 para hindi madaling makita, kahit mula sa malayo o sa himpapawid, para manatiling lihim ang lahat ng operasyon. Kahit satellite images, may mga bahagi na hindi malinaw, na tila sadyang tinatakpan. Ang seguridad dito ay sobrang higpit. Kahit paglapit lamang, ay agad na napapansin. May advanced surveillance system na kayang makita ang kahit sinong lalapit kahit sa malayong distansya. Sa gabi, mas misteryoso ang itsura ng lugar na parang may tinatagong lihim. May teorya na may pasilidad sa ilalim ng lupa kung saan ginagawa ang lihim na eksperimento na hindi alam ng publiko. Dito raw isinasagawa ang mga proyekto na may kinalaman sa advanced technology na hindi pa inilalabas. Isa sa layunin, ang paggawa ng mas mabilis na aircraft kaysa sa anumang umiiral ngayon. May mga test na kayang lampasan ang speed of sound na nagdulot ng kakaibang sightings na akala ng iba ay UFO. Dahil dito maraming tao ang naniwala na may alien spacecraft sa lugar. May mga ilaw na gumagalaw ng hindi normal na biglang nawawala na tila hindi gawa ng tao. May mga kwento tungkol sa alien bodies na umano'y nasa loob ng base pero walang ebidensya na nagpapatunay. Hanggang ngayon pinagtatalunan kung alin ang totoo, science ba o haka-haka lamang. Mas lumaki ang usapan dahil sa media at internet na nagpalaganap ng mga teorya. May mga taong nagtangkang pasukin ito para malaman ang katotohanan pero agad silang pinigilan. Mahigpit ang pagbabantay at hindi basta makakalapit ang kahit sinong susubok. Kahit sa satellite, may mga bahagi na tinatakpan na lalong nagpapataas ng misteryo. Sa umaga, tila normal lamang ang lahat, pero may lihim na nakatago. Ang Area 51 patuloy na bumabalot sa misteryo na hindi pa rin lubos na naunawaan. Kung ito ay simpleng military base lamang, bakit napakaraming sikreto ang itinatago at bakit hindi pa rin malinaw ang katotohanan? Noong 1947 sa disyerto ng New Mexico, may isang pangyayari na nagbago sa kasaysayan.
May nakita ang mga tao isang bagay na bumagsak mula sa langit na hindi nila maipaliwanag. Pagdating sa lugar, natagpuan ng kakaibang mga piraso na hindi katulad ng ordinaryong metal. Sinasabing ang materyales ay kayang yumuko ngunit bumabalik sa anyo na tila hindi gawa ng tao. Mabilis na dumating ang militar at agad nilang kinuha ang lahat na parang may tinatago. Isinara ang lugar at walang pinayagang makalapit kahit ang mga lokal na nakakita. Una nilang sinabi na nakahanap sila ng flying saucer na lalong nagpasabog ng balita. Ngunit bigla nilang binago ang kwento at sinabi na ito ay weather balloon lamang na nagdulot ng mas maraming tanong. Ipinakita nila ang mga debris ngunit may mga nagsabing hindi ito tugma sa kanilang nakita sa crash site. May mga testigo na nagsabi na kakaiba ang kanilang nakita at hindi ito ordinaryong bagay. Ayon sa ulat, isang lokal ang unang nakakita ng debris na nakakalat sa malawak na bahagi at agad itong iniulat sa autoridad. May mga detalyeng napansin na kakaibang marka sa materyales na hindi kilala sa panahong iyon at tila may sistemang hindi pangkaraniwan. Agad pinalawak ang seguridad at nilimitahan ang paggalaw sa paligid para kontrolin ang impormasyon na maaaring kumalat sa publiko. Inilipat ang mga nakuha patungo sa hindi tinukoy na lokasyon na sinasabing mas ligtas para sa masusing pagsusuri. Nagkaroon ng internal na pagsusuri upang tukuyin ang pinagmulan at potensyal na gamit ng mga na-recover na materyales. Sinubukang i-reconstruct ang pangyayari batay sa trajectory at debris field upang maunawaan ang sanhi ng pagbagsak ng bagay. Habang lumilipas ang panahon, pinag-aralan muli ang mga ebidensya gamit ang mas modernong paraan upang ma-verify ang mga ulat. Ipinanukala ang paliwanag na ito ay bahagi ng weather balloon ngunit may mga detalyeng hindi tugma sa mga unang obserbasyon. May mga programang lihim noon na gumagamit ng high-altitude balloons para sa surveillance at eksperimento na maaaring kaugnay ng insidente. Ang lawak ng debris field ay nagbigay ng mga pahiwatig kung paano ito nagkalat sa oras ng pagbagsak. May mga testigong nagbigay ng ulat na tumutukoy sa kakaibang materyales at hindi pangkaraniwang pangyayari sa mismong lugar ng insidente. Sa paglipas ng panahon, may mga dokumentong inilabas, ngunit marami pa rin ang nakaredak na nag-iiwan ng mga tanong. Sinuri ang mga materyales gamit ang iba't ibang pamamaraan upang matukoy ang komposisyon at posibleng pinagmulan. Lumipas ang mga dekada, ngunit nanatiling buhay ang usapan sa pagitan ng ebidensya at haka-haka tungkol sa nangyari sa Roswell. Patuloy ang pananaliksik sa mga archive at tala upang makabuo ng malinaw na larawan ng insidente. Binalikan ang lugar gamit ang makabagong kagamitan upang hanapin ang mga natitirang bakas na maaaring magbigay linaw. Inihambing ang mga ulat sa pisikal na ebidensya upang matukoy ang pagkakatugma at ang mga hindi maipaliwanag. Sa kabila ng mga paliwanag, may mga bahagi pa ring nananatiling bukas na nagbibigay daan sa iba't ibang interpretasyon ng pangyayari. Ang ilang detalye ay patuloy na pinagtatalunan habang hinahanap ang mas malinaw na sagot sa pinagmulan ng insidente. Kung may sapat na paliwanag, bakit nananatiling bukas ang usapin? At bakit patuloy na hinahanap ang buong katotohanan sa Roswell? May isang aklat na walang sinumang nakakaintindi
na isinulat sa isang wika na hindi pa rin na-decode. Ito ang Voynich Manuscript, isang misteryosong libro na natagpuan noong ika-15th siglo na puno ng kakaibang simbolo. May mga larawan ito ng mga halaman na hindi kilala at mga diagram na tila hindi pangkaraniwan na walang malinaw na kahulugan. Maraming eksperto ang sumubok na basahin at maintindihan ito ngunit walang nagtagumpay hanggang sa ngayon. Maraming eksperto ang sumubok na basahin at maintindihan ito ngunit walang nagtagumpay hanggang sa ngayon. Maraming eksperto sa cryptography ang nagtangkang i-decode ang teksto gamit ang iba't ibang paraan ngunit walang malinaw na resulta. May mga pattern na lumalabas, ngunit hindi sapat para mabuo ang wika na tila may istruktura pero walang kahulugan. Sinubukan itong ihambing sa mga sinaunang wika ngunit walang tumugma sa kahit anong kilalang sistema. May mga teorya na ito ay code o isang artificial na wika na nilikha para itago ang impormasyon na hindi basta mauunawaan. Gamit ang statistics, sinuri ang frequency ng mga simbolo na nagpapakita ng istruktura na parang totoong wika. May ilan namang nagsasabing ito ay isang panlilinlang lamang na ginawa upang lokohin ang mga nakatuklas nito. Ngunit ipinakita ng pagsusuri na ang tinta at papel ay tunay na mula sa lumang panahon na nagpapahina sa teoryang panlilinlang. May mga haka-haka rin na maaaring hindi ito gawa ng tao dahil sa kakaibang anyo ng mga simbolo. Ngunit walang ebidensya na magpapatunay sa ganitong ideya na nananatiling bahagi lamang ng mga teorya. May posibilidad din na may nakatagong impormasyon sa loob ng mga pahina na hindi agad nakikita. Sa modernong panahon, ginamit ang artificial intelligence upang pag-aralan ng teksto ngunit wala pa ring malinaw na sagot. Natukoy ang ilang pattern na nagpapakita ng istruktura na tila sumusunod sa rules ng isang tunay na wika. Gamit ang neural networks, sinubukang hanapin ang kahulugan sa likod ng mga simbolo na tila may nakatagong mensahe. May mga bahagi ng aklat na tila may nakatagong layers na maaaring naglalaman ng impormasyon na hindi agad nakikita. Hanggang ngayon, maraming eksperto ang nagkakaiba ng pananaw kung ano ang tunay na kahulugan ng misteryosong aklat na ito. Ang kasaysayan ng manuskripto ay dumaan sa iba't ibang kamay na lalong nagpalabo sa pinagmulan nito at tunay na layunin. Matagal itong itinago at hindi agad ipinakita sa publiko na nagdagdag ng misteryo sa likod ng aklat na ito. Sinubukan ding buuin muli ang mga nawawalang bahagi upang maunawaan ang kabuuan ng mensaheng nakapaloob. May mga sandaling tila malinaw na ang kahulugan, ngunit agad itong nawawala na parang may pumipigil sa tuluyang pag-unawa. Sa dami ng pagsusuri, wala pa rin konkretong sagot kung ito ba ay wika o isang komplikadong code. Ang mga ilustrasyon ay nananatiling kakaiba na tila may kaalaman na hindi pa natin nadidiskubre. Ang Voynich Manuscript ay nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo na hinaharap ng modernong panahon na wala pa ring kasagutan. Habang patuloy ang pag-aaral, mas lalo itong nagiging palaisipan na tila may lihim na ayaw magpabunyag. Hanggang ngayon, kung ang aklat na ito ay may lihim, ano ang tunay nitong layunin at bakit tila imposibleng maintindihan hanggang sa kasalukuyan? Kung ang aklat na ito ay may lihim, bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito nabubuksan? At ano ang maaaring mangyari kapag ito ay tuluyang naintindihan?